Nasa ikatlong linggo na po tayo sa panahon ng Kwaresma, third Sunday of the season of Lent. At sa ikatlong linggo ng panahon ng Kwaresma, tatlong salita ang pagninilayan natin, himay-himayin natin. Ang unang salita ay uhaw, thirst. Ngayon na po ay buwan ng Marso. Tapos na po ang malalamig ng panahon ng Enero at ng Pebrero. Malinsangan na at panigurado ako, top 1 na naman ang Pangasinan sa pinakamainit na probinsya. Lalong-lalo na dito sa lungsod ng Dagupan kung saan ang pinakamalinsangan na panahon ay mararanasan. Ngunit ano ba ang pwede nating matutunan? Ang bilin sa atin ng mga doktor, uminom ng marami na tubig. 8 glasses of water per day. Sa ating mga pagbasa, marami ang nauuhaw. Mula sa first reading, narinig natin ang mga Israelita, mga Hudyo, patungo sa kanilang paglalakbay sa lupang pinangako. At sa palakad-lakad nila sa desyerto, ang unang reklamo, tubig. Nauuhaw kami. Binigyan ni Yahweh ang kanilang pangangailangan na mapawi ang kanilang kauhawan. Sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Juan, narinig natin sa ating mabuting balita, sino ang nauuhaw? Dalawa sila. Ang una ay ang babaeng Samaritano at ang ikalawa ay si Jesus. Unahin natin yung babae. Ang babaeng Samaritano, the Samaritan woman. Tanong ko sa inyong lahat, kapag kayo po ba ay mamamalengke dito sa Malingas, dito po sa ating palengke, dito sa Dagupan, anong oras kadalasan kayo namamalengke? Hindi po ba kadalasan maaga, umaga? The earlier, the better. Maliban na mas mura pa at bagsak presyo ang bilihin, hindi mainit. Pero ang babaeng ito, ang babaeng Samaritano, sa ibang parte ng mga mabuting balita, kapansin-pansin na kakaibang oras ng pagpunta niya sa balon ni Jacob. Pupunta siya sa Jacob's well ng ibang oras, hindi umaga. Anong oras? Katirikan ng hapon. Katirikan ng araw sa hapon. Mga 2 or 3 in the afternoon. Yung iba sa atin nagrereklamo na sa loob ng katedral, 10:30 pa lang ng umaga, ay ang patangla. Mamalengke pa lang ng hapon, ay baka maburyo pa kayo. Pero bakit siya pumunta sa balon ng ganong oras? Hindi lang dahil kasi nauuhaw siya, kung hindi dahil yun yung oras na walang tao. Hindi dahil kasi mahaba ang pila. Yun yung oras na walang makikipagmarites o magchichismis sa kanya. Lalabas siya sa oras na walang tao para hindi siya pagpulutan ng chismis. Ano bang chismis sa kanya? Marami na siyang boyfriend. Marami na siyang naka-in relation with. Yung ngayon favorite na chismis natin sa ibang tao, nakailang boyfriend na yan, pangilang asawa niya na yan, break na naman. Pero, sino ang nakita ng babaeng Samaritano sa balon? Si Jesus. Uhaw din. Bakit po ba? Sa pambungad ng ating ebanghelyo, narinig natin, Jesus was very tired from the journey. Pagod sa paglalakbay si Jesus, kaya pumunta siya sa balon. Kung ikaw ay naglakbay ng malayo, walking, panigurado ko, mauuhaw ka rin. Pero hindi yun yung hawhawan ni Jesus.
Hindi patungkol sa pisikal na kauhawan ang meron sa kanya. Ano yun? Uhaw siya sa pagmamahal ng babaeng Samaritano na dapat ibigay sa Diyos. Jesus was thirsty for the love of the Samaritan woman. At ang gustong panyaya sa atin ni Jesus, katulad ng paalala niya sa babaeng Samaritano, tama na. Naghahanap ka ng magpupuno sa iyong kauhawan. Ngunit ako ang tubig ng buhay. Ako ang pupuno ng iyong kauhawan. Kaya tanong ko sa inyo ngayong araw, saan kayo nauuhaw? Kanino kayo nauuhaw? Ang unang salita, uhaw. Ang ikalawang salita ay pukaw. Uhaw, pukaw. Sa Ingles, ang ibig sabihin ng pukaw ay stirred or being aroused. Simplihan natin sa ating lengguwahe. May unang gumalaw. Hindi po ba sa magkasintahan o mag-asawa, kadalasan tinatanong, sino ang unang gumalaw ng baso? Sino ang unang nanligaw sa inyo? Kasi walang mangyayari pag walang unang gumagalaw. Ganon din sa group work, sa project work na magkakaklase. Hanggat walang gumagalaw na isa, hindi gagalaw ang lahat. Domino effect. In our second reading from the letter of St. Paul to the Romans, wika ni San Pablo, hope does not disappoint. Ang Diyos hindi paasa, kung hindi nagbibigay pag-asa. Hope does not disappoint because the love of God has been poured out into our hearts. Ang Diyos ay ang laging unang gumagalaw. Ang Diyos rin ang pupukaw. Nakakatuwang isipin kasi nauna na si Jesus sa balon. Jesus arrived first in the Jacob's well. At sino ang sumunod? Yung babaeng Samaritano. At anong kapansin-pansin nito? Si Jesus, naghihintay na. Si Jesus, nandyan na. Siya na yung unang gumalaw. God always takes His initiative. God always takes His first move. Kaya ang panyaya sa atin ng Diyos, ay huwag yun ang paghintayin siya ng matagal. Galaw-galaw din, baka ma-stroke. Naghihintay ang Diyos na lumapit din tayo sa Kanya. Kahit pilit nating lumalayo, ang Diyos sumalapit sa atin. Huwag nang magpa-hard to get. Sino ang pupukaw sa ating kauhawan? Ang unang gumalaw ng baso, si Jesus mismo. Uhaw, pukaw. Ang ikatlo at huling salita sa ikatlong linggo ng Kwaresma ay apaw. Uhaw, pukaw, apaw. Totoo nga't lahat tayo'y nauuhaw. Pero hindi ibig sabihin nito habang buhay tayo laging uhaw. Our God promised us to the Samaritan woman, the water that I shall give will become a spring of eternal life. Si Jesus na mismo ang tubig ng buhay, ang makakapuno sa ating kauhawan, siksik, liglig at umaapaw. Kaya ang Diyos hindi kuripot, inilala niya na ang sarili buong buo. Kaya nga pag magmamahal ka, huwag patingi-tingi, huwag tipid, huwag kuripot. Ang taong kuripot hindi pwedeng magmahal. Ang taong nagmamahal, pagmamahal na nag-uumapaw. Ganon magmahal ang Diyos. Pero tingnan natin ang perspektibo ni Jesus.
May binanggit si Jesus sa babaeng Samaritano sa kalagitnaan ng ating ebanghelyo. At ano yun? Sinabi niya, "Give me a drink." Bigyan mo ako ng maiinom. May nare-recall po ba kayo sa araw ng Biyernes Santo, similar sa sinabi ni Jesus, "Give me a drink." The shortest biblical verse that we can hear and we can read in the Bible. Dalawang salita. Isa sa mga binanggit niya sa 7 huling salita niya habang nakabayubay siya sa krus. At ano yun? I thirst. Ako ay nauuhaw. Bigyan mo ako na maiinom. Ako ay nauuhaw. I thirst. Ang Diyos na lumikha ng karagatan at nagpatahimik ng malakas ng alon nito. Si Jesus na nagsambit na ako ang tubig ng buhay. Binabanggit sa ating lahat ngayon. Give me a drink. I thirst. Ako ay nauuhaw. Uhaw na uhaw si Jesus sa pagmamahal na dapat nating ibinibigay na matagal na sa Kanya. Nung kami po ay seminarista pa lang po, at ako po ay hinahanda sa ordinasyon sa pagiging diakono, ako po ay na-assign sa Home for the Aged, tahanan ng mga matatanda, mga senior citizen. At isa sa mga hindi ko makakalimutan ay nag-alaga ako ng isang nanay. Papaliguan, papakainin, bibigyan ng gamot, aalalayan. Sa isang araw, pinapakain ko sa tanghalian si nanay. Sa kalagitnaan ng hapagkainan habang sinusubuan ko siya at inaabutan na ng malamig na tubig, yung nanay umiiyak. At ang sinabi niya, "Anak ko, anak ko." Napaisip ako noon, naalala niya ba yung anak niya sa akin? Kaya napatunong ako dun sa caretaker na Home for the Aged. Marites kasi ako. At tinanong ko, anong kwento ni nanay? At sabi ng caretaker, dumating yan dito, may kasama. Tinanong namin yung kasama niya. Sabi ng kasama niya, nung dinala siya dito sa Home for the Aged, ibibigay namin si nanay. Wala na kasing mag-aalaga sa kanya. At isa sa mga tinatanong sa Home for the Aged o kahit sa bahay ampunan, pag may kasama yung iaalay sa bahay ampunan or Home for the Aged, may isang tanong. At ano yun? Kaano-ano mo sila? Tama? How are you related to this person? Relation. Alam niyo kung anong sagot? Ay di namin yung kaano-ano, napulot lang namin iyan. Napag-alaman nila, anak niya pala yung nagbigay sa kanya sa Home for the Aged. At sinabing, hindi namin yan kaano-ano, napulot lang namin iyan. Walang mag-aalaga sa kanya. At naalala ko ang binabanggit ni nanay habang inaabot sa kanya ang malamig na tubig nung tanghalian. Anak ko, anak ko. Sino dito mga kasama mga magulang nila, ay tignan nyo. Tignan nyo sila, huwag nyo ko tignan. Pag sila ay tumanda, baka sasabihin nyo balang araw, ay hindi ko yan kakilala, pinulot lang namin iyan, walang mag-aalaga sa kanya. Alam nyo, yung sinabi ng nanay, sasabihin rin nila pag kinalimutan nyo sila, anak ko, anak ko. Yung nanay, hindi siya uhaw sa tubig. Uhaw siya sa pagmamahal ng anak niya. Kayo, kahit mainit ngayon, saan kayo nauuhaw?
kanino kayo nauuhaw. Nawa ang Diyos sa magpuno sa atin ng ating kauhawan. Nawa huwag niyang kalimutan na pukawin niya at punuin ang kakulangan ng meron tayo sa isa't isa. Amen.